Hey guys! Welcome back sa Our Backyard, and for today's video, mag-update lang tayo ng kaunti sa ating mga Kraylings and gagawa rin tayo ng mga DIY Kraylings hide para naman sa ating mga newly hatched na Kraylings. Kung gusto mong makita, just keep on watching. Dito nga pala guys yung tatlong natitirang female na buried natin. Isa sa kanila mag-hatch na, hindi ko na may papakita sa inyo yung itsura nila kasi every time na gagalawin ko yan, minsan nalalaglag yung mga itlog kapag nagugulat yung mga buried female natin. So hindi ko nagagalawin kasi nanghihinayang ako sa mga nalalaglag. Hindi ko naman sure kung napupulot nila pabalik yun. Tingnan nyo guys yung dumi ng backyard natin. Ayan, daig pa bumagyo kasi kahapon first time umulan ng malakas simula nung nag-summer. Umulan ng malakas na malakas, tas malakas din yung hangin, kaya nagtao ba itong mga galon, tapos ang daming bulaklak ng golden shower na nagkalat dito sa ating Our Backyard. Tapos tinalian ko itong trapal pad ng mga Kraylings natin para hindi siya bumuka kasi last time nung napuno ng tubig yan, galing dito sa alulod, dumaabot pala siya dyan, bumuka siya, tapos muntik nang tumapon. Andito yung mga newly hatched natin na Kraylings, tapos andito naman yung mga dati nating Kraylings. Pakita ko sa inyo guys ngayon kung gaano nakalalaki yung mga Kraylings natin dati. Ayan. Ay, maliit pa yung nakuha natin. Merong mas malalaki dyan guys. Kung tutuusin, nakapagbenta na ako ng 50 pieces na Kraylings. Yun yung mga malalaki. Yung medyo nauna ng paglaki. Hindi kasi sila sabay-sabay talaga. Ayun. O, diba? 1 inch mahigit na yung size nitong isa na to. Pero magkakapatid lang yan. Talagang meron lang talagang fast grower. Ayan, papakita ko sa inyo yung ilan natin mga Kraylings. Punta tayo sa kabila. Update ko lang kayo ng konti sa ating mga Kraylings. Ayun po, malaki din. Ayun o. Ayan. So you can see, may mga ilang nauuna talaga ng paglaki, tas may ilang mga naiiwan. Pero syempre, makakahabol din naman yung mga naiiwan na yan. Ganun talaga, may competition kasi talaga sila sa pagkain, tsaka sa lahat dito sa setup natin kahit malaki na. So ito naman yung bago nating hatch na Kraylings. Nasa 3 days pa lang ata to. Ayan. Hindi ko na kukunin. Papakita ko lang sa inyo kung gano'ng kalaki. So, diba? Ayun o. Napakaliit lang talaga ng mga newly hatch. Tapos ganito guys yung gagawin natin DIY. Ayun. May laman na Kraylings. Kita nyo, dalawa sa isa. Kasi, gawa siya sa flexible hose na merong straw. May division sa loob. Kaya dalawa agad sa isa. Ayan guys. So, yung dalawang newly hatch na Kraylings natin. O diba? 2 in 1. Balik natin yan dyan. Tara, samahan nyo na akong gumawa ng ating DIY na hides. So, syempre, ito yung mga pangunahing kailangan natin sa paggawa ng DIY natin na Kraylings hide. So, una na dyan, yung milk tea straw. Na-order ko to sa Shopee. Nasa 60 pesos lang ata, 100 pieces na. Tapos, pangalawa is yung flexible hose na nabili din natin sa Shopee. Ito yung kadalasang ginagamit sa mga wiring sa ating mga bahay. Nung una, akala ko hindi ito lumulubog, and then nakakita ako ng sample sa internet na lumulubog din pala siya sa tubig. Basta tatanggalin mo lang mabuti yung hangin niya sa loob. And dati, gumagamit ako yung mga blue na pipe na pang tubig. Kung mapapansin nyo, kaso napansin ko kasi na mas mahal yun, tapos mas konti pa yung magagawa natin kapag yun yung ginawa natin. Tapos mas matrabaho pa kasi nilalagari ko pa. Unlike dito, madali lang siyang putulin, tapos mas magaan, tapos mas mura na rin yung halaga niya. Tapos sa cutting tools, pwede tayong gumamit ng gunting tsaka cutter, depende sa preference nyo. So, simulan na natin gumawa ng hides. Sa flexible na hose na gagamitin natin, puputol lang ako ng ganito kalaki. Siguro nasa 1 inch to or less than 1 inch.
Kaya ganun kalaki lang yung sukat na kakailanganin natin dahil para lang naman to sa mga newly hatched na craylings. Hamak na mas madali itong putol-putulin kaysa dun sa PVC. Sa PVC pipe kasi na blue, medyo nasusugatan pa yung kamay ko tapos nakakangawit din talagang maglagari kahit lagaring bakal na yung gamit mo. Eto cutter lang tapos ang bilis pa niyang putulin. Ang downside lang na nakita ko dito, di ko pa kasi siya natatry, first time ko siyang gagamitin pero sinubukan ko na. Hindi ganun kadali compare sa blue na PVC kasi blue na PVC kahit ihagis mo lang, lulubog na. Pero eto namang isa kasi na to, kailangan pang pagpagin yung mga flexible hose sa tubig para mawala yung hangin niya sa loob bago siya lumubog. Mas mura lang talaga to kaya talagang okay na okay din. So, okay na muna to para sa ating mga newly hatched na craylings. Maggupit na tayo nitong milk tea straw. Gugupit lang din tayo nito ng 1 inch na sukat. Ayan, ganito lang yung sukat na kailangan natin naman sa milk tea straw. Gupit lang tayo ng pantay-pantay na sukat. So ngayon, nakagupit na tayo ng mga milk tea straw tsaka nitong flexible hose natin or flexible pipe. Pagkukumbine na natin dalawa, hindi natin kailangan ng kahit na anong pandikit. Kuha ka lang ng dalawang milk tea straw, tapos ipapasok mo lang doon sa loob ng flexible pipe. Ayan. So ayan, ganito yung magiging itsura ng ating DIY Craylings hide. Ayan, divided siya sa dalawang butas. So, good siya para sa dalawang newly hatched na craylings natin. So, meron na silang hides. Yung isang flexible pipe katumbas dalawang craylings agad dahil sa division na ginawa nating gawa sa milk tea straw. Ayan guys, nakagawa na tayo ng 50 pieces na hiding place ng mga craylings natin. Tapos dalawa kada isang piraso yung kaya niya ma-accommodate. So itong 50 pieces multiplied by 2 kaya 100 kagad na craylings ang pwedeng magtago dyan sa mga craylings hide natin. Pero syempre advisable lang tong gamitin sa mga newly hatched na craylings ha. Sa mga mas malaki pa sa 1 inch hindi nakakasya dito. Syempre ito pa isa sa wag natin dapat kakalimutan. Dapat ibabad natin sila at least 2 days sa may dahon ng talisay para ma-neutralize kung ano mang chemical ang dala nila. Siguraduhin lang natin nakalubog lahat yung craylings hide na yan. Babad natin at least 2 days para matanggal yung mga excess chemicals. Yan, pwede na natin siyang stock ng 2 days. Ayan, after 3 days, ginamit na natin sa mga craylings natin na newly hatched itong mga hides natin. And as you can see, meron tayo may mga milk tea straw, meron din tayo walang milk tea straw. Yung purpose ng walang milk tea straw para naman doon sa mas mabibilis lumaki, para if ever na hindi na sila kasya doon sa may division, pwede na silang lumipat dyan. Tsaka yung mga blue pipe na yan, para yan sa mga mas mabibilis lumaki. Yan, tulad yung isa na yan, maliit na maliit, tapos yung iba niyang kasama, mas malaki na sa kumpara sa kanya. Ayan, no? Medyo malaki tong dalawa kumpara sa kanya. So, yun yung purpose kung bakit may iba't ibang size tayo ng hides na nilagay. Dito, meron pa tayo nakababad sa talisay. Ayan, kung makikita nyo. Nag-stack ako nyan para if ever na magkaroon ulit tayo ng newly hatched craylings, may ready tayong mga hides. At dito naman sa trapalpan, lalagyan natin to ng mga orange na flexible hose na ganyan din yung size. 2 inches yung haba. Para naman yun sa mga mas malaki na yung size. Ganon din dito sa setup ng ating mga buried female, naglagay ako ng mga hides dyan dahil minsan may hindi tayo inaasahang nag-hatch. So para hindi na makain ng ibang breeder
meron na sila agad taguan na pwedeng lipatan. So that's it for today's video. Medyo maiksi lang yung video natin ngayon. Bali, share ko lang sa inyo yung idea kung paano tayo gumagawa ng mga crayling side para sa mga newly hatched na craylings. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para mas updated ka sa mga susunod pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel. See you on my next vlog!